Shalom, my dear brothers and sisters. Ang ating mabuting balita ngayon ay hango mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 at sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, anyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Nasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw o walisan ang bahay at hanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay anyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas na wala kong salaping pilak. Nasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. So, makikita natin na ang palaging issue ng mga eskriba at mga Pariseo na kumakain ng Panginoon o nakikihalubilo ang Panginoon sa mga makasalanan, sapagkat ang mga konteksto ng mga eskriba at mga Pariseo ay magiging marumi sila kung magiging sangkot din sila sa mga taong marurumi. At sa atin, sa kapanahunan natin, meron din namang sinasabi na mag-iingat kayo mga kapatid sapagkat sabi dito sa 1 Corinthians 15:33, sabi niya, mag-ingat kayo mga kapatid, kakaingat kayo, ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. So, sa panahon natin yun yung context, pero sa panahon ng Panginoon Jesucristo, sabi, ang kanya is, He is joining with those sinners. Ay hindi naman masama makisama mga kapatid. Hindi naman masamang makikihalubilo sa ibang mga tao. Hindi naman masamang makisama, pero ang masama yung makikisama ka sa mga taong masasama. Yun yung ibig sabihin. Kasi ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang pakikihalubilo sa mga tao is his point, ang kanyang punto or ang kanyang ginagawa is to bring the love of God to the people. Hindi siya pumupunta doon para makisama, kundi gusto niya yung mga masasama ay akayin niya sa kabutihan. Kasi kung i-separate ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa mga tao, or even tayo, halimbawa, tayo kung parang feeling mo, banal ka na at ayaw mo nang makihalubilo sa kanila. Teresita Pastor, hindi pa ako pare. Teresita, alay ko lang ako. Kung ihiwalay mo, halimbawa, kahit sa magkamag-anak na lang natin,
Kung halimbawa nagsaserve ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, and then you are no longer associating with your mga kamag-anakan na alam mo, mga basagulero, mga grabe yung bisyo, then how do you think? Do you think maakay mo kaya sila sa Panginoon? Di ba? So, ang gagawin mo is to join with them, mingle with them. At ipakita mo sa kanila yung matuwid at tamang pamuhay, but not condemning them. Kasi kung ihiwalay mo yung sarili mo sa kanila, paano mo sila maakay? Sasabihin nila sa'yo, feeling, grabe nagsiserve lang, parang ayaw na makisama sa atin. Di ba? So yung Panginoon is, He wanted to convey the love of God to the people. Kasi kung ihiwalay mo ang sarili mo sa kanila, then how can you reach them out? Ba? So titingnan nilang yabang mo, taas ng mo, masyado kang kuwan. Pero ang Panginoon na in His wisdom, kaya nagreklamo itong mga eskriba at mga Pariseo kasi they always separate themselves from other people, especially kung sa tingin nila ay mga makasalanan. Then, pagkatapos niyan, ay nagkwento ang Panginoon. At isa pa pala mga kapatid, kahit sa pamilya, take note, kahit sa pamilya, kahit pamangkin mo yan or anak mo yan, kung hindi mo i-establish yung relationship mo sa kanya, parang hindi mo i-establish yung relationship mo sa kanya. Kapag magsalita ka, andun lagi yung defend mechanism. Andun lagi yung defend mechanism. Kahit pamangkin mo, kapag magsalita ka sa kanya, andun yung defend mechanism, hindi nila tatanggapin yung sinasabi mo. Pero kung in-establish mo yung relationship mo sa pamilya mo, kahit sa mga anak mo, or sa mga pamangkin mo, o iba mong mga kamag-anak, pag magsalita ka, pakikinggan ka nila. Naalala ko dati yung tiyahin ko. Tiyahin ko na yun Sabi niya, kinikilala, pero na-recognize niya. Sinabi talaga sa akin, na-recognize nila na wala talaga, kulang sila talaga ng kaalaman patungkol sa pananampalataya. Sabi niya sa akin, Gary, ikaw na lang magturo sa amin. So you see, bakit nila nasabi ng ganun? Bakit nasabi sa akin ng tiyahin ko sa akin? Because alam nila yung pakikipag-ugnay sa kanila is genuine, totoo. That is why even until now, I am praying for them. Though they refuse na wala na sila, pero yung pamilya nila, pinagpipray ko pa rin. Ganun yung relationship, mga kapatid. Hindi pwede na kapag nag-serve ka na sa Panginoon, parang i-tsapwera mo na sila. Magbago kayo. Nagsasalita ka sa kanila, magbago na kayo. Pero hindi mo in-establish yung relationship sa kanila. Parang lang yan. Tagos sa kabilang tenga. Pasok sa tenga, tagos sa kabilang tenga. Kasi wala kang relationships. Kahit sa mga anak, try nyo. Establish first your relationship with your family, with your children. Balang araw din makikita mo balang araw na makikinig sila sa'yo, magkukwento sila sa'yo, magkukonfide sila sa'yo. Pero kung hindi mo ini-establish yung relationship mo, yung in-establish mo lang na relationship is yung authority over your children, pero wala yung friendliness, wala yung pagkakaibigan, no way. Sa ibang tao yan magkukwento, mga kapatid. Kahit yung pamangkin, sa mga pamangkin lalo na. Kahit yung mga pamangkin mo, kahit sabihin mo pamangkin mo yan, pag hindi ka naka-establish ng relationship to them, magsalita ka sa kanila, tahimik na yan. Pero inside of them, sasabihin ba? Bakit? Diba? Who you? Pero subukan mo i-establish mo na relationship mo sa kanila. Kahit sa ibang mga tao, we experience that na kapatid. Establish mo natin, ayusin yung pakikipag-ugnay. Then, after that, sasabihin mo, alam mo, kung kaya mong makawala sa bisyo as early as you can, mas mainam kasi hindi talaga mabuti na namumuhay ka sa bisyo. Pero kung wala kang relationship, hindi mo na-establish yung relationship,
Ano ba naman kayo? Tumigil na kayo sa bisyo nyo. Hindi maganda yan. Baka mag-away lang kayo. Pero kung in-establish mo na yung relationship mo sa kanya, iayusin mo, makipagkaibigan ka, kung may tulong ka, tulungan mo, or whatsoever. Then after that, try to talk to him ng masinsinan. Then, little by little, you will win them, mga kapatid. Ma-win mo sila, magigain mo yung respect nila, then saka pa lang sila makikinig sa iyo. Yan. That is why ang Panginoong Jesucristo, yun ang wisdom ng Panginoong Jesucristo. He joined with the sinners. Kasi kung ihiwalay niyo yung kanyang sarili sa mga makasalanan, then after that, pagsasabihan mo kami, pagwiwikaan mo kami, hindi kami makikinig sa iyo. Yan yung in my own experience sa karanasan ko. Dati kasi nakatrabaho ako sa parokya. Naging sakristan mayor ako. Biglaan lang yun. So, naging sakristan mayor ako. Alam mo ba yung parokya, mga bata dyan ang gugulo. Pumunta yung mga bata, magugulo. Nangunguha ng mangga doon sa loob ng parokya. Indiano yung parish priest namin. Natural, yung mga adjustment ng attitude, ng character. Talagang, alam mo yung mga bata na yun. Kalaunan, na-win ko yun, mga kapatid. Makukulit yun. No? Sakristan mayor ako, pero natural, kapag may mga spare time ako, naglilinis ako. Yung mga makulit na bata na yun, imagine na, ilan yun, ang dami nun, mga bata na yun. Tumutulong sa akin maglinis. Doon sa parokya. So you see, na-win ko sila. Then kapag, natural, sa pag-win mo sa establishing relationship, painom, merienda, then later, kapag magsalita ka sa kanila, makikinig sila sa iyo. Nakinig sila sa akin, as a matter of fact. Kaya nga, yung nagtatrabaho doon ngayon sa kasalukuyan, si Kuya yung kilala niyo yung mga bata na yun. At lagi niyang inuulit-ulit yung mga kwento na yun. Kasi I win those kids na yun. Na-win ko sila. Yun, mga kapatid. Hindi pwede na i-isolate natin ang ating sarili. Kasi lalabas nun parang sinasabi ng mga tao, grabe sobrang banal na. Ayaw na makisalamuha sa atin. Ay isa pang kwento, yung sa mga kasamahan namin sa Lay Ministry of the Word. Nakwento lang nila to sa akin. Pumunta sila na isang liblib na lugar ng bundok, kabundukan. Then, mag-establish sila ng community. Ang sabi nila, may nadaanan sila mga mga tao na nagiinuman. Nung invite sila, binati, non-invite sila, uminom. Then, the other mga susunod na tuloy-tuloy, babalik-balik sila doon. Then, alam nyo ba, na yung mga tao na yun, yung mga tao na nadaanan nila nagiinuman, akala mo, nagiinuman lang, na parang, akala mo parang, ano kaya klaseng mga tao to, yun pa yung tumulong sa pag-establish na matayo yung kapilya doon sa lugar na yan. Di ba? Kahit sa kalsada ko minsan, kapag baha, yung mga taong paupo-upo lang doon, tambay doon, tutulungan ka pag tumirik yung sasakyan mo. Di ba? Sa atin, yung akala natin na parang nakakatakot yung mukha, pero pag in case na andyan yung pangailangan, tulungan ka nila. So, yung nakaka-importante, mga kapatid, yung establishing a relationship with people before mo sila mawin sa Panginoon. Ito yung Panginoon na kaya nga kinwestiyon ng bulong-bulungan ng mga Pariseo at Eskriba sapagkat nakikisalamuha daw siya sa mga makasalanan. So, sinabi ko nga kanina, okay na makisama. Ang hindi okay yung makikisama. That's a different story. Mga kapatid, pwede ka naman makihalubilo sa kanila, magpagkwentuhan sila. Kung nagiinuman sila, then drink some, then control yourselves, then tell a story. Ganon. Establish mo na relationships. Huwag mong ipakita sa kanila na,
Hindi ako inom, hindi ako sasali sa inyo. No, that's not. And then, nagkwento ang Panginoon kung sino man sa inyo may isang daang tupa na wala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan niyang 99 sa ilang at hanapin ang wala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kung masumpungan ng niya, masaya niyang pasanin ito, pagdating sa bayan niya, ng kanyang mga kaibigan, makapitbahay, sabihin niya, makipagkasaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawala. Nasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. So yan mga kapatid, na hinahanap ng Panginoon yung nawawala. At tayo, natural wala naman ng Panginoon. Tayo rin ay we're supposed to be an instrument to find those lost sheep of the Lord. At sa pagtatagpuan natin nga sila, let us establish a relationship with them para mabalik natin sila sa kawan ng Panginoon. Kasi yan yung kalooban ng Diyos, kasi lahat gusto niya maligtas. Try to imagine, 99 iwan niya, and then hahanapin niyo yung isa. Kasi ganun kahalaga ang bawat isa sa atin sa harapan ng Panginoon. Kasi sinasabi nga doon sa palagi nating inuulit-ulit sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4 na sabi niya, ang kalooban ng Diyos ang lahat ay maligtas, ang makaalam ng katotohanan. So hindi niya sinabi, hayaan mo lang, isa lang naman yun. Kapag may mawala sa atin, sa community natin, sa kasamahan natin, hindi man natin sa literal na mahanap din, let us pray for them. Hindi pwede na pabayaan na natin, hayaan mo na yun, bahala sa buhay niya, matanda na yun. No. Yun yung avoid nating mentality. Sabihin na, ay bahala siya, matanda na yun, bahala na si Lord sa kanya. Hindi, bahala si Lord. We were given the task. Di ba? Si San Pedro, bago umakyat ang Panginoon, binigay sa kanya yung task. The same with us, mga ordinaryong mga alagad ng Panginoon. Hindi naman tayo pari, mga laiko lang, but we have the obligation. We have the obligation. Kaya nga may sinasabi dito sa James chapter 4 verse, tingnan natin dito sa Santiago, mga kapatid. Okay. Sundan niyo po sa James chapter 4 verse 17. Ang nakakaalam ng mabuti niya na dapat niyang gawin, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. So ano ba yung dapat nating gawin? Na alam mo yung kapwa mo is nahulog na sa pagkakasala, of course na kailangan nating itulungan sila na maibalik sa Panginoon. Pero yung manner nga natin, yung sinabi na natin kanina, yung manner natin is not biglain mo sila kaagad, kundi establish first your relationship with them. Kahit sa mga anak mo or sa mga kamag-anak mo, ang hirap niyan mga kapatid. Pero yung sabi ko sa inyo, yung tiyahin ko. Pero try mo imagine, tiyahin ko. Sinabi niya sa akin, Gary, ikaw naman marami kang ikalam, ikaw na lang mag-ano sa amin. You see? Kung ang ugali ko is iba yung pag-uugali ko, yung hostile ako against them. Yung parang andun yung mga tawag nito, yung mga prejudices ko sa kanila, ganyan, ugali nyo, parang separate ako sa inyo. Ba? Pag magsalita ako sa kanya, hindi mo marinig yung ganun. Magsalita ka sa kanya, sigurado, ano ka na agad? Wala na, sarado na agad. May habang salita ka pag nakaganon, huwag mo na ituloy. Ando na yung defend mechanism. So, hinahanap ng Panginoon yung mga nawawala. At sa ating sa kasalukuyan, we are being entrusted by the Lord to find the lost sheep of His flock. Kasi, di ba, isa lang ang kawan. Isa lang ang pastol. Ang Panginoon Jesucristo yung saying the chief shepherd.
may pinagkatiwalaan siya na mga apostol, San Pedro at mga apostol. And then after that, they impart this authority or this mission to other people. At inabot nga tayo sa kasalukuyan. So, continuous ito. Kasi, yun nga sabi natin, na kalooban ng Diyos, ang lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, mga kapatid. So, ito ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sinasabi dun sa sa Ezekiel 33:11, lagi din nating inuulit-ulit ito, mga kapatid. Sabi rito, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di dapat mamatay. Sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasalanan. So, that is why we need to find them and bring them back to the fold of the Lord Jesus Christ. Ngayon, alam mo na yung ginagawa nila, yung pamumuhay nila ay hindi makabubuti sa kanila. Hindi, alam mo na hantong sila sa kamatayang walang hanggan. Pero wala tayong ginagawa. Ano sinasabi sa James 4:17 kanina? Ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin at hindi niya ginagawa ay nagkakasala. So you see, we have an accountability for them. Kaya nga, di ba, si Abel at saka si Cain, nung pinatay ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel, hinanap sa kanya ng Panginoon ang kanyang kapatid. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Oh, yes, we are. Of course, yun nga, ni-establish mo na yung relationships mo sa kanya. Pinakita mo na yung maayos na yung pakibugnayn mo sa kanya. Then, you talk to him properly. Then, kung hindi niya tatanggapin, at least you've done your part. Do your part and let God, Lord, kayo na po bahala sa kanila. I have told everything about you. I have shared to them. I showed to them my life. Diba? Ipakita mo sa kanila yung maayos mo na pamumuhay. And then, binahagi mo sa kanila. Nagbahagi ka na after establishing a relationship to them. And then, if they will continue to persist, at least you've done your part. Kung babasahin mo yung Ezekiel 33 doon na yun, alam nyo ba na sabi niya bantay, yung bantay ng Israel. Sabi dito mga kapatid Okay. Ezekiel 33, ang tungkulin ng bantay, ito, tangin natin Okay. Sinasabi sa akin ni Yahweh, tao, ito ang sasabihin ko mo sa iyong mga kababayan, kapag ipinasalakay ko ang isang bayan, siya ipipili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang nasasalakay, ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala at pagkatapos mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan na niya kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maligtasan na siya kung siya ay nakinig. Ngunit kung hindi, hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay ay may namatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, taong ginagawa kong bantay ng Israel, anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamatay siyang makasalanan, ngunit
mamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. You see? That is why, that is our accountability, my dear brothers and sisters. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na, manampalataya lang ako, ligtas na ako. Kaya nga, ang bigat ng sinasabi doon sa Matthew chapter 7, verse 21, mga kapatid, diba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ako lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Good morning, Rodelena Barbero. Okay. Di ba dapat Barbera? Ano po, like ko lang po ako, kapatid. I am just a lay like you. Kung mukha man akong pare, edi praise the Lord. So yun, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, makapapasok sa harian ng langit, kundi lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. At isa ito sa kalooban ng Ama, ng Diyos, yung tungkulin natin sa ating kapwa, na kapag hindi natin sila pinagsabihan at namatay sila sa kanilang kasalanan, we are accountable with it. We cannot, hindi tayo pwede makapagpilato, hindi tayo pwede maghugas ng kamay, wala akong pakialam sa kanila. I have nothing to do with them. We will be accountable, mga kapatid. Hindi natin yan maano. Kapag hindi, James 4:17, alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa, ay nagkakasala ka. At ito nga ang sinasabi dito sa kutungkulin ng bantay. It is paglalarawan kung ano yung dapat nating gawin na nakakilala sa Panginoon. Tayo yung parang bantay na kapag hindi natin sila binabalaan at namatay sila sa kanilang kasalanan, mananagot tayo sa kanila. Hindi natin pwede sabihin, wala akong pakialam, Lord, hindi ko naman sila kung ano, wala. We were given by the Lord yung dapat nating gampanan. Hindi natin pwede magbugas ng, wala akong pakialam sa kanila, bahala sila sa buhay nila, mga matatanda na sila bahala mananagot sa Panginoon, but you did nothing, wala kang ginawa, then mananagot ka sa Panginoon. Very clear yung sinasabi ng itong Ezekiel 33, hindi lang ito sa lumang tipan, kundi it applies even today, mga kapatid. Yan. Mabigat to, mga kapatid. Kaya nga, kung ikaw magulang, kung ikaw yung unang nakakilala sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, then you are accountable with your family. Kung hindi ka magaling magsalita, then show to them your lives. Pray. Then, Lord, pagpalain mo itong aking mga mahal sa buhay na may mga tao na wang gamitin ka para sa kanila para abutin sila ng iyong ebanghelyo. Okay. Saka makikita natin ang Diyos sa ating kapwa. Opo, Brother June. At the same time, alam naman natin na yung iba nating mga kababayan ay hindi naman talaga nagbabasa ng Biblia, but tayo naman naglilingkod ay tinitingnan nila at binabasa nila ng ating buhay. Ay, di ba? Ganyan, Brother June, di ba? Tinitingnan nila tayo. Kaya nga, malaking accountability natin. Kasi kapag kung ano yung mga masasama nating pinapakita ay magiging stumbling block for them. So, para nila tayo mga Biblia. So yun, mga kapatid. And then, another na parable ng Panginoon, yung about the coins. Na, ang isa, iwan mong isa, then, hanapin mo yung isa. So, ganun kahalaga sa Panginoon ang bawat isa sa atin. Ayaw niya na bawat isa sa atin mabahamak. Maliban after you establish a relationship with them, you show them properly your lives, namuhay ka lang maayos, then binahagi mo sa kanila. And then you pray for them. Pero kung ayaw pa rin nilang makinig, despite of that na ibinahagi mo sa kanila, then wala na po tayong magawa. We have done our part. Sasabihin na lang natin, Lord, I have done my part.
I preach to them, I share to them, I show them how I live as your disciple, as your servant. Kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon. It is beyond my ability. Ang hindi ko magagawa, ikaw na po ang gumawa, Panginoon. I have done my part. I shared the Word of God. Iniasik ko na yung mga salita mo. I watered them. I take care the seeds I have planted. Ikaw na po bahala, Panginoon. Ikaw na po ang mangusap sa kanila. Ikaw na po ang kumilos sa kanila mga buhay. Yun lang, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Yun yung, yun nga, kanina, na-senior ko na establish first a relationships. Kaya yung anak mo siguro, yung anak mo, baka kaya dahilan sa hindi nakikinig sa iyo. Hindi lang, mga kapatid. Baka yung anak mo or yung kahit mga pamangkin mo hindi nakikinig sa iyo kasi you have no relationships with them. Hindi sapat yung relationships na tiyahin ka, magulang ka, or kapatid ka, but you have yung filial, establish a filial relationships with them. Kasi kung hindi, kahit anak mo yan, hindi yan makikinig sa iyo, mga kapatid. That is why many of the kids, many of the children are not listening to their parents kasi ang pinapakita mo lang, magulang niya ako. Yung biological relationships lang meron kayo. Biological relationships lang, magulang niya makinig kayo sa akin. Pero yung filial relationships mo na hindi mo na-establish sa kanila. In my own experience, mga kapatid, kahit sa ibang tao, naranasan ko yan. Dati naging SK chairman ako sa baryo namin. May mga ibang youth na leader sila, of course. Leader sila. Pero narinig ko mismo doon sa mga labi ng youth kasi kumbaga you are in, layla, inaabot mo sila sa laylayan. Hindi sila yung maabot sa iyo. Go down. Go down to the people. Talk to them. Establish a relationship with them. Teresa, Pastor, hindi nga ako pari. Like ko lang po ako. Sige, mga kapatid. Magulang ka. Try mo lang. Magiging magulang mo. Ganun. Tatahimik yung anak mo. Tatahimik. Kasi yung kinoconsider niya yung magulang ka niya. Pero ang tanong, may mga kino-confide ba sa iyo yung mga anak mo na mga personal na bagay na patungkol sa kanya? Kung hindi, baka yung biological relationships andyan, pero yung filial relationships ay wala. Kaya hindi yan makikinig sa iyo. Kahit yung mga kamag-anak mo. Kasi sabi ko nga, let us establish a relationships with them. Para kapag magsalita tayo sa kanila, makikinig yan. Tatanggapin yan. Hindi mag-react ng violent. Hindi yan magaganon. Hindi yan gaganon. Mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga nag-interact at sa mga nag-join, nag-tap ng screen. At maging hindi man nag-tap ng screen yet they consider to listen to us. Brother June, salamat. Teresa Pastor, yung mga nakipag-interact. Rodelina Barbero, ang barberong babae. Okay. And then, sa mga nag-followed, so shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. At hanapin natin ang nawawalang tupa at ibalik natin sa kawan ng Panginoon.
So, shalom and may God bless us all.